May isang ginang na nagsabi sa kanyang kaibigan, "Kapag namatay ako, gusto kong ipakremate ang katawan ko at ikalat ang abo." Saan? Sa mall. Nagulat ang kaibigan. Sa mall? Bakit? Hindi ba ang weird nun? Bakit mo naman naisip yan? Sagot ng ginang, kasi ang mga anak ko laging nasa mall, bihira sa sementeryo. Tuwing All Saints Day at All Souls Day, tayo mga Pilipino ay nagdiriwang para sa ating kapistahan na ito, para ipalala sa atin ang tungkulin nating alalahanin at ipagdasal ang mga mahal nating yumao. Pero pansin nyo ba, parang lumilihis na tayo sa tunay na diwa ng pagdiriwang. Mas nagiging makamundo at commercialize ang selebrasyon natin. Minsan nga may Halloween parties, trick or treat, mga costume na mamulto, vampira, at mga bruha. May iba pang mga nagpa-party o nagsusugal. Nakakalimutan na natin na ang pagdarasal para sa mga yumao at ang pagdinilay sa sarili nating kamatayan at sa posibilidad na maging santo ay nakalimutan na natin. Kapag sinabi mong gusto kong maging santo, malamang may tatawa o magbibiro. Ako? Santo? Hindi ako bagay yan. Masyado akong makamundo. Masyado akong makasalanan. Pero ang totoo, yan ang pinakamalagang layunin natin, ang maging santo. Ibig sabihin, makapasok sa langit. Kung hindi natin hinahangad, saan gusto mong mapunta sa kabilang buhay? Sa smoking area? Sa impyerno? O sa non-smoking? Sa langit? Tama nga ang sinabi ng isang French novelist na si Leon Bloy, "The only tragedy in life is not to be a saint." Minsan nakatakot kasi hindi natin pinapangarap ang maging santo, no? Maging banal, maging kasama ang Panginoon sa langit. Mas pinipili pa natin ang mamuhay dito sa lupa. Parang takot tayong harapin ang kamatayan, harapin ang ating Panginoon. Maaari siguro hindi tayo handa sa pagharap sa ating Panginoon. Maaring hindi pa tayo ready dahil marami pa tayong utang, marami pa tayong mga kasalanan na dapat ikumpisal, mga pagkakamali sa buhay na dapat ipagpatawad at hingi ng tawad sa iba. Kasi tayong lahat ay haharap sa Panginoon. Hindi naman tayo tatanungin ng Panginoon kung ano ang ating natapos, kung ano ang ating sino tayo, kundi kung ano ang ating ginawa sa ating sarili, sa ating kapwa, at sa iba pa. Kung paano natin sila ginagawa yung ating pagmamahal, pagpapatawad para sa kanila. At tungkol naman ngayon sa ating pagdiriwang din, mayroong katatungan tungkol sa purgatorio. Ito yung tanong sa atin palagi ng ibang sekta. Tungkol naman sa purgatorio, may mga hindi Katoliko na hindi naniniwala rito. Pero sa ating pananampalataya, naniniwala tayo na ang mga namatay na kaibigan ng Diyos, pero hindi pa lubos na dalisay, ay pansamantalang dinadalisay sa purgatorio. Parang ang lugar ng purgatorio is a cleansing area. No, purga. Diba, ang purga is to cleanse, palinis. At ang batayan nito sa ating Biblia ay sa Makabeyo, pakalawang Makabeyo 12. Isinulat ni Judas, hindi siya Iscariote, ay nagtipo ng pera para ialay sa kasalanan ng mga yumao. Kaya we offer prayers, we offer mass offering for the souls so that ang kanilang kasalanan, ang kanilang pagdadisay sa purgatorio ay maging madali. No, kasi ang kasalanan, every sin, there is a punishment. Merong tayong dapat harapin
no, sa ating mga nagawang kasalanan. He made atonement for the dead that they might be delivered from their sin. 2 Macabeo 12 verses 45. Sabi rin ni San Juan, every kind of wrongdoing is sin, but not all sin is deadly. Gamitin natin ang lohika. Makikita rin natin ang kabulahan ng purgatorio. Halimbawa, ang pagnanakaw daw ng 500 sa mayaman ay hindi kasing bigat ng pagnanakaw ng 3 milyon. Ganon din, ang pagkuha ng 100 sa isang guro ay hindi kasing bigat ng pagkuha ng 20,000 na iba't ibang bigat ng kasalanan. Kaya iba-iba rin ang antas ng paglilinis sa purgatorio. Kaya ang tanong, kapag dumating ang kamatayan, handa ba tayong marap sa Diyos? Are we ready to face God? Are we ready to face death? Minsan takot tayo dahil marami pa tayong gustong gawin sa ating buhay. Pero ang Panginoon, minsan tinatawag tayo sa hindi natin inaasahang oras. At siya lang nakakaalam, no? Sapagkat ang Panginoon ay mahal na mahal tayo. No, kahit na sa ating ebanghelyo ngayon, siya ay naghahanda para sa atin. Kaya huwag tayong matakot, mabalisa sa pagharap sa kamatayan. Sa mas magaan na bahagi, no, meron daw grupo na magkakaibigan na magkasundong sino man ang maunang namatay, babalik siya para sabihin kung may basketball daw sa langit. Si Dado ang unang namatay. Isang gabi, narinig ni Rodel ang boses ni Dado. Rodel, ikaw ba yun, Dado? Sabi ni Dado, oo. Rodel, sige, sabihin mo, may basketball ba sa langit? Sabi ni Dado, oo, may basketball sa langit. Pero may good news at bad news ako. Rodel, ano yun? Dado, good news, may basketball sa langit. Bad news, kasama ka na sa laro bukas. So brothers and sisters, huwag tayong matakot sa kamatayan, sa basketball, sa kahit anong bagay, kung tayo handa spiritually. Amen.